Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Sa ating pong pagpapatuloy sa serye ng Integridad ng Puso, ay ating pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwagan ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos ating recite. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hindi nahanap ng Diyos ang pinakamagaling, ang pinakamayaman, o ang pinakasikat. Ang kanyang hinahanap ay isang pusong nakatalaga sa Diyos, tapat at may integridad sa Kanya. Noong pong nakaraang mga ilang linggo ay tinalakay po natin ang mga episode na to, ang pusong nakikita ng Diyos, ang pusong tapat na lihim, ang pusong walang hati, ang pusong nagsisisi, ang pusong may takot sa Diyos, ang pusong may malinis na motibo, ang pusong mapagpakumbaba. At ngayon naman po ang ating episode ay ang pusong nagmamahal sa katotohanan. Okay? So ang ating pong paksa ngayon ay ang pusong nagmamahal sa katotohanan. At yan po ay nabanggit sa Efeso chapter 4, verse 25. Kaya't itakwil ninyo ang kasinungalingan at magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa kanyang kapwa, sapagkat tayong lahat ay bahagi ng iisang katawan. Tayo po'y dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Diyos na samahan tayo sa sandaling ito ng ating pong pananambahan. Kahit na tayo magkakalayo ang pagitan, tayo ay nagkakaisa sa Espiritu at pagsamba. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito, sa gabing ito. Aming dalangin, Panginoon, ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Gayon din naman ang iyong presensya na kailangan namin, Panginoon, habang kami ay patuloy na sumasamba sa iyo. Kahit na ang aming mga distansya ay malalayo, subalit sa silong ng langit, kami ay iisa na patuloy na sumasamba at naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Aming dinadalangin, Panginoon, na ikaw po ang magpapala sa aming mga kapatid na nakatunghay ngayong gabi, at ikaw rin po, Panginoon, na magpapaunawa ng iyong mensahe na aming mapapakinggan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Ang pusong nagmamahal sa katotohanan. Alright? Basahin po muli natin ang Efeso 4:25. At ito po ang ating i-analyze. Ano po?
Kaya't itakwil ninyo ang kasinungalingan at magsalita ng katotohanan, ang bawat isa sa kanyang kapwa, sapagkat tayong lahat ay bahagi ng iisang katawan. Ang integridad ng puso ay makikita sa paraan ng ating pakikitungo sa katotohanan. Madaling magsabi ng totoo kapag pabor sa atin ang katotohanan. Ngunit ang tunay na integridad ay nasusubok kapag ang pagsasabi ng totoo ay maaaring magdulot ng kahihiyan, pagkalugi o problema. May mga taong nagsasabi, maliit na bagay lamang naman iyon. Ngunit ang maliliit na kasinungalingan, kapag paulit-ulit ay nagiging malaking sugat sa tiwala. Ang taong may pusong nagmamahal sa katotohanan ay hindi lamang umiiwas sa pagsisinungaling. Siya ay namumuhay sa katotohanan kahit walang nakakakita. Balikan po natin yung talata at ating suriin ano po. At malinaw ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Epeso. Kaya't itakwil ninyo ang alin daw? Ang kasinungalingan. At anong gagawin? Magsalita ng katotohanan. Ang bawat isa sa kanyang kapwa. Bakit? Sapagkat tayong lahat ay bahagi ng iisang katawan. Atin pong suriin ito pong talatang ito. Tatlong tanong na ating tatanungin at sasagutin. Bakit iniuutos ni Pablo na itakwil ninyo ang kasinungalingan? Ang sagot po natin ay dahil ang kasinungalingan ay sumisira sa tiwala, relasyon, at pagkakaisa ng mga mananampalataya. Bilang mga taong binago ni Kristo, hindi na dapat pamunuan ng dating pamumuhay ang ating mga salita at kilos. Ang katotohanan ay nagpapakita ng bagong buhay kay Kristo. Ikalawa, bakit mahalagang magsalita ng katotohanan sa ating kapwa? Dahil ang mga mananampalataya ay bahagi ng iisang katawan. Kapag nagsisinungaling ang isang tao, hindi lamang siya ang naapektuhan. Nasasaktan din ang relasyon at pagkakaisa ng buong katawan. Ang pagsasabi ng katotohanan kapag ginagawa ng may pag-ibig ay nagtatayo ng tiwala at pagkakaisa. Katlo, ano daw po ang ipinapakita ng Efeso 4:25 tungkol sa tunay na integridad? Ipinapakita po nito na ang integridad ay hindi lamang pagiging tapat kapag may nakakakita. Ito ay pagpili ng katotohanan bilang paraan ng pamumuhay dahil tayo ay kay Kristo. Ang pusong may integridad ay tapat sa salita, sa gawa, tapat kahit walang nakakakita. Mga kapatid, ang pangunahing kaisipan dito sa ating talata, ano po, sa paksa natin ngayong gabi, ang katotohanan ay hindi lamang dapat sabihin. Ito ay dapat isabuhay sapagkat ang ating katapatan ay may epekto sa buong katawan ni Kristo. Amen po. Ngayon, itong talatang ito na kung saan ay nahugot natin ang paksa, ano po, yung puso daw pong nagmamahal sa katotohanan. So, paano ba nito ipinapakita ang kanyang pagmamahal sa katotohanan at sino ba ang mga taong ito at paano niya ito naipapakita?
Alright? Ang tanong ay, ano ang katotohanan na gusto ng Diyos na ipamuhay mo ngayon? Alright? Are you ready? Number one, ang katotohanan ay bahagi ng bagong buhay kay Kristo. Sinabi ni Pablo sa Efeso 4, okay? 22 hanggang 24, na ang dapat nating hubarin ang dating pagkatao at isuot ang bagong pagkatao na nilikha ayon sa Diyos. And then pumasok po itong 25. Ano sabi diyan? Itakwil ninyo ang kasinungalingan at magsalita ng katotohanan. So ano daw po ang ibig sabihin nito sa atin ngayon? Ang ibig sabihin, ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi lamang magandang asal. Ito po ay tanda ng bagong buhay kay Kristo. Ang kasinungalingan ay kabilang sa dating pamumuhay, samantalang katotohanan ay kabilang sa buhay na binago ng Diyos. Sa karagdagang mga talata sa 14:6 ng Juan, ang sabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Si Jesus mismo ang katotohanan. Kaya kung tunay nating sinusunod si Kristo, dapat makita sa atin ang pananalita at pamumuhay, ang pag-ibig sa katotohanan. Sa 12:22 ng Kawikaan, kinasusuklaman ng Panginoon ang mga sinungaling, ngunit kinalulugdan niya ang mga taong tapat. Napakalinaw, ang katapatan ay hindi lamang mahalaga sa kapwa. Okay? Mahalaga ito sa Diyos. Kaya dapat nagsasalita tayo ng katotohanan at ito ay ating ring ipinamumuhay. So yan ang nais ng Diyos na maintindihan natin. May mga taong nagsasabi ng katotohanan pero hindi naman nakikita sa kanilang pamumuhay. So ito ay saliwa o sala sa katotohanan pa rin. Okay? Ikalawa, na gusto ng Diyos na ipaunawa sa atin, ang integridad ay pagsasabi ng katotohanan kahit mahirap. May pagkakaiba ang pagiging matapat at pagsasabi lamang ng gusto niyang nating marinig ng iba. Minsan mahirap magsabi ng totoo dahil mahirap o dahil maaari tayong mawalan ng kaibigan, mawalan ng negosyo, mapagalitan o mapahiya. Ngunit ang integridad ay nagsasabing mas mabuti ng mahirap ang katotohanan kaysa madaling kasinungalingan. Meron pong isang ilustrasyon na nais kong banggitin. Ano po itong tinatawag nating rehistradong relo o registered na watch. Isipin natin, ang isang relo na laging 5 minuto ang advance. Sa unang araw, maaaring sabihin ng may-ari, 5 minuto lang naman, hindi namang malaking problema. Ngunit kapag mahalagang appointment na, hindi mo na alam kung anong oras talaga. Kung sinabi nitong 8:00, baka 7:55 pala. Kung sinabi nitong 10:00, baka 9:55 pala. Maliit lamang ang diferensya pero unti-unting nawawala ang tiwala. Ganon din ang isang taong laging may maliit na kasinungalingan. Konti lang naman ang binago ko sa report. Hindi namang malaking bagay iyon. Hindi naman nila malalaman. White lie lang naman yun. Ngunit sa bawat maliit na kasinungalingan,
may nababawas sa kredibilidad. Ang problema sa maliit na kasinungalingan ay hindi lamang ang laki nito, kundi ang tiwalang sinisira nito. Kaya nga po, kapag lahat ng malaki nagsisimula sa maliit, ang maliit sa dumadami yan nadadagdagan at nadadagdagan kapag laging ginagamit. Okay? So yan po ang nais ng Diyos na ipaunawa sa atin. Kaya ang paggawa po ng kasalanan, kahit konti lang yan, lumalaki po yan. Kaya yung pag-amin at pagsisisi, yan po ay magpapakita ng integridad kapag tayo umamin sa ating mga kasalanan. Ikatlo, ang katotohanan ay dapat makita sa ating mga pangako. Ang tao pong may integridad ay tumutupad sa kanyang salita. Alright? Sa awit 15:4 ay naglalarawan po sa taong kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi po diyan, ang tumutupad ng kanyang pangako kahit na ito'y makapipinsala sa kanya. Napakalalim po nito, no? Madaling tuparin ang pangako kapag convenient. Ngunit paano kung mahirap na? Paano kung nalaman nating may kapalit ito? Paano kung hindi na natin gusto? Ang taong may integridad ay nagsasabing, sinabi ko kaya pananagutan ko. Ibig sabihin, may commitment, may isang salita. Hindi ibig sabihin ito na hindi na tayo maaring magkamali. Maari tayong magkamali, ngunit ang taong may integridad ay marunong umamin, humingi ng tawad, at ituwid ang kanyang pagkakamali. Meron pong isang negosyante na minsang nagkamali sa pagkukwenta ng bayad sa isang customer. Pag-uwi niya, napansin niyang sobra ang nalimandaan ang naibigay sa kanya. Maaari niyang sabihin hindi naman niya alam. Siguro hindi na niya mapapansin. Ngunit kinabukasan bumalik siya at sinabi, Ma'am, napansin ko po na sobra ang sukli ninyo sa akin kahapon. Narito po ang 500. Nagulat ang customer at sinabi, marami na akong naging customer, pero bihira akong makakita ng taong bumabalik para isauli. Ang perang hindi naman niya kailangang isauli. Ang 500 ay maaring maliit na halaga. Ngunit, ang integridad ay hindi sinusukat sa laki ng perang isinauli. Sinusukat ito sa laki ng pagpapahalaga natin sa katotohanan. Amen po mga kapatid. Ito po ay nangyari na sa akin. Ako ay merong isang passenger na nagbayad on the spot sa akin. Yung pala, yung nagpabook na yon, binayaran na pala niya online. So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung nagpabook at isinauli ko yung pera. So, hindi naman tayo yayaman sa ganung kalaki at iisipin natin, dagdag na yon. Pero, naisip-isip ko, ito ay merong kahinatnan. At kung malaman niya na nagbayad na siya tapos tinanggap ko pa yung bayad ng kanyang partner, ay masisira. Hindi lang ako, pati na yung kumpanya. Alright? Ikaapat, ang katotohanan ay dapat makita sa ating mga ulat at transaksyon. Ito ay napakahalaga lalo na sa trabaho, sa negosyo, simbahan, organisasyon at pamamahala ng pera. Ang integridad ay nangangahulugang totoo ang ating financial reports. Totoo ang ating attendance records. Totoo ang ating accomplishment reports.
walang tinatago sa transaksyon, walang dinadagdag na hindi nangyari, walang binabawas na dapat malaman, walang ginagamit na pera para sa pansariling kapakinabangan. Sa Lucas 16:10 ay nabanggit ito ng Panginoon. Kaya ito po ay may kaugnayan sa ating karakter. Ang mapagkakatiwalaan sa kaunting bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaki. Hindi kailangan ng Diyos na hintayin muna nating magkaroon ng malaking responsibilidad bago subukin ang ating integridad. Sinusubok ang puso sa maliliit na bagay. Kung tapat tayo sa 100, magiging tapat din tayo sa 100,000. Kung tapat tayo sa isang simpleng report, mas mapagkakatiwalaan tayo sa malalaking responsibilidad. Ikalima mga kapatid, ang kasinungalingan ay sumisira sa tiwala. Kawikaan chapter 10, verse 9. Ang lumalakad ng matuwid ay lumalakad ng may katiwasayan. Ngunit ang liko, ang mga lakad ay mabubunyag. Maaring maitago ang kasinungalingan sa maikling panahon. Ngunit kadalasan ang katotohanan ay lumalabas. At kapag nahuli ang isang tao sa isang kasinungalingan, hindi lamang ito kasinungalingan ang pinag-uusapan. Ang tanong ng mga tao ay kung nagsinungaling siya tungkol dito, ano pa ang ibang bagay na hindi niya sinasabi sa atin? Kaya napakahalaga ng kredibilidad. Ang tiwala ay matagal buuin ngunit maaaring masira sa isang sandali. Mga kapatid, ito ay nakikita natin sa kasalukuyang panahon na hindi mo pwedeng itago ang kasinungalingan. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Kahit na anong pagkatago-tago mo yan. Substandards ng mga tulay, substandard ng mga flood control, lumabas ang katotohanan at hindi pwedeng ilihim ito. Kaya walang kasinungalingan na hindi malalantad. Kaya kung tayo ay nagsasabi ng totoo, gumagawa ng totoo, lalabas po din yan. Kung kasinungalingan naman, lalabas din yan. Okay? So, ika-anim, ang pag-ibig sa katotohanan ay pag-ibig din sa kapwa. Balikan po natin yung Efeso 4:25. Magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa kanyang kapwa, sapagkat tayong lahat ay bahagi ng iisang katawan. Bakit kailangan magsabi ng katotohanan? Yan po yung tanong natin. Dahil magkakaugnay tayo eh. Kapag nagsisinungaling ako, hindi lamang sarili ko ang naapektuhan. Apektado ang pamilya, apektado ang iglesia, apektado ang trabaho, apektado ang organisasyon, apektado ang mga taong nagtitiwala sa akin. Ang katotohanan ay nagtatayo ng relasyon. Ang kasinungalingan ay sumisira nito. Ito po isang mahalagang paalala sa atin. Ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi lisensya upang maging mapanakit, mapanghusga, o maging bastos. Ang sabi sa Efeso 4:15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa pag-ibig. Hindi lamang katotohanan ang kailangan natin. Kailangan natin ang katotohanan plus pag-ibig. Ang katotohanan walang pag-ibig ay maaaring maging sandata. Alright? Maging sandata saan? Sa paninira, pagwasak, paghusga, at pambabastos sa iba. Kaya nga kung ito'y may pag-ibig, ito'y magiging tunay at may integridad.
Kaya nga po ang pag-ibig na walang katotohanan naman ay maaaring maging compromise o makompromiso. Ngunit kapag ang katotohanan ay sinasalita sa pag-ibig, nagiging instrumento ito ng pagpapagaling at pagbabago. So dapat, kung magsasalita tayo, ay merong pag-ibig. Hindi ko meron tayong hawak na katotohanan at ito ay magiging paraan, instrumento ng paghuhusga, pambabastos. Ito ay hindi naaayon sa integridad ng puso. Ngayon, ang tanong natin ay ano ba yung practical application nito sa atin? Yung nabanggit natin na mga puntos, ano po? Babalik ko kayo sa ating alaala, doon sa ating mga puntos na nabitawan. Yung una, kung maaalala nyo, ay nabanggit po natin na ang katotohanan ay bahagi ng bagong buhay kay Kristo. So bahagi po pala ng ating buhay yan dahil tayo na kay Kristo na. Ang integridad ay pagsasabi ng katotohanan kahit mahirap. So dito tayo nahihirapan, ano? At ikatlo, ang katotohanan ay dapat makita sa ating mga pangako. Kung tayo nag-commit, ipakita natin yung ating katotohanan na hinahawakan. At ikaapat, ang katotohanan ay dapat makita sa ating mga report at transaction. Alright? At ikalima, ang kasinungalingan ay sumisira sa tiwala. Ang pag-ibig sa katotohanan ay pag-ibig din sa kapwa. So, kung pupunahin po natin yung mga puntos na yan, lalapat natin po yung application nito, no? Na mapapakinabangan natin kung paano ito maipapamuhay. Number 1, iwasan ang pagsisinungaling. Huwag sabihin, hindi ko ginawa kung alam natin ginawa natin. Mahirap pong magsinungaling. Kung meron nga lamang katulad ng kay Pinocchio, sa tuwing nagsasalita kay humahaba ang ilong, baka yung ilong natin talagang magsihaba. Yeah. Kaya ang application po natin, iwasan ang pagsisinungaling. Sa halip, oo, nagkamali ako. Patawarin ninyo ako. Ito yung maganda. Nagkamali. Patawarin ninyo ako. Yun yung pag-amin. Ang pag-amin ay sa pagkakamali, hindi kahinaan po yan. Ito'y tanda ng integridad. Kaya kung kayo nagkamali, aminin. Mali ka eh. Ikalawa, tuparin ang mga pangako. Bago mga ako, isipin muna, kaya ko ba talagang tuparin ito? Mas mabuting huwag mangako kaysa mangakong hindi tutuparin. Ikatlo, maging tapat sa mga report o ulat. Huwag dagdagan ng accomplishment. Huwag bawasan ang pagkukulang. Huwag manipulahin ang numero. Ang report na tapat ay nagpapakita ng pusong tapat. Okay? Ikaapat, maging tapat sa pera at transaksyon. Maraming nasisira dito pagdating sa pera. Aminin po natin na tayo nagiging bahagi ng ganitong uri ng sistema, ano po, kasinungalingan. Sa negosyo, sa simbahan, opisina o personal na buhay. Kung hindi sa atin, huwag kunin. Kung mali ang sukli, isauli. Kung mali ang report, itama. Kung may pagkakamali, aminin. Okay? At ikalima, maging tapat kahit walang nakakakita. Ito ang pinakamahirap at pinakamahalagang pagsubok ng integridad. Sapagkat ang tunay na tanong ay hindi may nakakakita ba, kundi nakikita ba ito ng Diyos? Kawikaan 15:3. Ano pong sabi? Ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako. Kaya may nakakakita man o wala, isipin lang lagi natin, ang mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako. Ibig sabihin, hindi exempted.
ang bawat isang tao. Mga kapatid, ang pusong nagmamahal sa katotohanan ay may takot sa Diyos. Right? Ayan. Sa huli, ang tunay na dahilan kung bakit tayo namumuhay na may integridad ay hindi dahil takot tayong mahuli ng tao. Ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos at nais nating maging kalugod-lugod sa Kanya. Right? Sa awit 51 verse 6, narito po ang nabanggit na mga awit. Narito, nais mo ang katotohanan sa kalooban. Hindi lamang nais ng Diyos ang tamang pananalita. Nais niya ang tamang puso. Maaring magsabi ng katotohanan ang bibig, ngunit may pangliling lang sa puso. Kaya ang panalangin natin, Panginoon, gawin mong ang puso ko ay nagmamahal sa katotohanan. Ito yung magandang prayer. Kapag tayo nagmamahal sa katotohanan, hindi tayo magsisinungaling. Okay? So mga kapatid, ang pangwakas nating hamon ngayon, ngayong linggo, tanungin natin ang ating sarili. May bahagi ba ng buhay ko na hindi ako lubos na tapat? Ikaw lang ang makakasagot niyan. May pangakong hindi ko tinutupad. May ulat akong binago. May perang hindi ko dapat kinuha. May katotohanang iniwasan kong sabihin. May taong nawala ng tiwala sa akin dahil sa aking mga salita. Huwag nating katakutan ng katotohanan. Mas mabuti, masaktan tayo ng katotohanan ngayon kaysa masira tayo ng kasinungalingan bukas. Mga kapatid, tandaan natin, ang maliit na kasinungalingan ay maaaring magmukhang maliit sa ating paningin. Ngunit maaari itong maging malaking sugat sa tiwala ng ibang tao. At higit sa lahat, ang pusong tunay na nagmamahal sa Diyos ay pusong nagmamahal sa katotohanan. Isang pangungusap na dapat tandaan, mga kapatid. Ang integridad ay hindi pagiging tapat lamang kapag may nakakakita. Ito ay pagpili ng katotohanan dahil alam nating laging nakikita tayo ng Diyos. Magandang maikling panalangin po sa ating bawat isa sa atin. Okay? Tandaan natin na ang Diyos ay naghahanap ng pusong marunong yumuko. Ang mga taong may ganitong uri ng puso ay ang mga taong mayroong integridad na nagmamahal sa katotohanan. Kaya kung nagmamahal kayo sa katotohanan, nagmamahal kayo sa Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, linisin mo ang aming mga puso at alisin mo sa amin ang anumang kasinungalingan, panliling lang at pagtatago ng katotohanan. Turuan mo kaming maging tapat sa aming salita, pangako, trabaho, pera, mga ulat, at pakikitungo sa aming kapwa. Bigyan mo kami ng lakas na magsabi ng katotohanan kahit mahirap. At turuan mo kaming magsalita ng katotohanan ng may pag-ibig. Naway makita sa aming buhay ang integridad na nagmumula kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sana'y napagpala po tayo ng ating mensahe ngayong gabi at meron po akong 10 katanungan na ipinadala sa ating mga scholars kung sila ay nakinig nitong ating mensahe. At inyo pong sa aking ibibigay ang mga sagot sa mga tanong na ating naitala. Makikita natin kung kayo po talaga ay nakinig. Okay?
So kung kayo po'y napagpala ay ating pong i-recite ating pong ipanalangin ang ating mga tithes and offering. Naka-care o po yan sa ating kapatid na Merlinda. So ang inyo pong pastor ay, may mga bahagi po rin po tayo po ay humihingi din ng allowances para sa ating pangangailangan din naman. Kaya kung kayo po ay sisilip dun sa ating mga tithes and offering, ay bukas po yan para makita nyo kung magkano ba yung pumapasok at magkano yung lumalabas. So, yung ating pong mga scholars, ganun din, ay natatanggap nila yung kanilang mga allowances at siguro ito pong ating mga scholar, dahil nga po ang dollars ay tumataas, so pwede po natin dagdagan sila ng mga 50 pesos para dun sa kanilang mga allowances. Ano po? So kung kayo merong 550 po yung ating scholars na college, magiging 600, right? Mangyayari niyan. Then yung 450 magiging 500. Alright? So yan po ang ating pinagpasya ngayon, ano po, para sa ating mga scholars. Okay, tayo po ay panalangin at pagpasalamat natin ating mga kaloob. Salamat po dakilang Diyos sa gabing ito. Aming dalangin na ikaw po magpapala. Nanawa ang katotohanan, ang pusong nagmamahal sa katotohanan ay ang mga pusong mayroong integridad. Naway patuloy kami, Panginoon, na nagmamahal sa katotohanan upang kami mamuhay ng may integridad. Kung may mga sala, mali sa aming mga puso, pagkakamali ay inaamin namin ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat kung kami ay may mga kasinungalingang maliliit, ito ay nakakahadlang sa aming patuloy na paglago. At ito ang pusong iyong nakikita na dapat linisin. Kaya Panginoon, kung kami po ay nakikita mong may mga kasinungalingan sa aming aming mga dila, labi, sa aming mga puso, ay patawarin mo po, Panginoon. Naway makita mo kaming nagtatapat sa iyo. Alam naming mahirap at kami nakukompromise dahil sa aming mga pangangailangan. Amin dalangin, O Diyos, ang iyong kahabagan at iyong awa. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Okay? So, mga may birthday may mga birthday sa buwan ng Agosto. Yung aking apo ay magbe-birthday din, yung nasa Australia, si Asaya. He will be 2 years. Ano po, yung aking kapatid ay magbe-birthday din. Si Nova, ayan. And then, may kaarawan ngayong Agosto. So, happy birthday sa inyo. Nawa ay pagpalain ng Diyos at dagdagan pa ng mga taon ng inyong buhay. Alright? Sa ating pong pangwakas na panalangin at bendisyon, awitin po natin ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Ah, magandang gabi sa inyo lahat. Mayo kayong mapayapa at kayo ay makatulog na mahimbing at ihanda ng Diyos sa kinabukasan. So, yung mga scholars po ay most likely you will receive your allowances by Monday. I'll be home by Sunday. Ano po? Narito po ako sa Lucena ngayon. So, pray for me and we also pray for our church
na on this coming Sunday ay magkakaroon po tayo ng face-to-face. Alright? So, let us continue praying for our sponsor na patuloy siya na i-bless ng Lord at ingatan ng kanyang pamilya. So, God bless you po and see you then.